Natapos na natin yung to live is Christ, mga kapatid. Ang tanong, tayo ba ay handa na mabuhay para kay Kristo? Baka naman tayo ay hindi pa nakahanda. Kailangan ihanda po natin ang ating buhay kay Kristo. Sabi nga living by faith. Buhay pananampalataya. Kaya sabi po ng Hebrews, without faith, it is impossible to please Him, to please God. Kaya ang buhay natin, piliin natin ang mabuhay sa pananampalataya. Diba? Paano ba yung pastor? Pag wala kang pagkain, mangutang. Ganun ba yun? Buhay sa pananampalataya? Pag walang pagkain, mangutang? Hindi po. Pag walang pagkain, magtiis. Pastor, baka naman mamatay kami. Si Kristo nga, 40 days and 40 nights, walang food eh. Hindi namatay. Si Moses, 2 beses, 40 days and 40 nights without food and water, hindi namatay. Dapat nga, papasok pa siya sa promised land eh. Na-disqualify kasi imbes na kausapin yung bato, pinalo niya yung bato. Bato pala na yun, sabi ng Bible si Kristo. Paluin mo ba si Kristo? Sabi ng Diyos kay Moses, Moses, kausapin mo yung bato. At yung bato, magbibigay ng tubig. So, sobrang galit ni Moses. Sama ng loob sa mga membro niya. Sino ba yung membro niya? Yung mga Israelita. Pinalo niya ang bato. Hindi niya. At hindi lang isang beses, 2 beses. Kaya nagalit ang Diyos, sabi ng Diyos, Moses, hindi ka papasok sa promised land dahil sa iyong ginawa. Kaya kung isa maaga namamatay ang pastor So sobrang galit sa member, no? Nakakagawa ng mali. Dahil ang mga member, pasaway. Yan. Gusto niyo bang buhay ng pastor niyo? Hindi pa pasaway. Pero yung pastor niyo, laging nakangiti, hindi laging nakasibangot at galit. Dahil ang mga member ay sobrang babait. Di ba? Ang pastor naman, di naman kayo utusan niya para masira kayo, mawasa kayo. Hindi. Ang totoo nga, kaya namin kayo inuutusan, training nyo na rin yun eh. Ano nyo ba? Ang dami kong training na hindi naman formal training. Ang training ko, actual. Gawin mo yan. Puntahan mo yun. Kausapin mo yun. Bible studyhin mo yun. Training ko na yun. Actual. Iba sa atin nag-aral ng lahat. Hindi pa alam ang gagawin. Kaya mga kapatid, by faith, diba? Yan dapat ang maging nyo. Yung choice natin to live is Christ. Diba? Okay. Hindi natin papatagalin pa yun. Naatin nyo na yun Dapat si Kristo ang mamagnify sa buhay ninyo. Diba? Si Kristo ang mag-manage ng buhay ninyo. Dapat si Kristo ang nag-manage ng buhay ninyo. Ang nagpapatakbo. Ang nag-maneuver. At ang ultimate goal natin, mga kapatid, is to glorify. Ang ultimate goal natin ng pamumuhay, ayan si Kristo. Hindi yung ano-anong klase ng buhay lang ang ginagawa natin. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay to die is gain. To die is gain. Nasabi po rito, yung salitang to die, yung salitang gain, sa salitang Grego ay kerdos. Nag-pray na ba tayo? Hindi, nakakalimutan ko na ito. Mag-pray tayo. Pray muna tayo. Panginoon Diyos, nawa po ay pagpalain niyo po ang salita mo na aming binasa, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral. Ito po ang sundan sa dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Okay. Yung salitang gain
ay kerdos. Yan. Lucre. Yan. Monetary gain or profit. Ibig sabihin doon ng gain ay profit. Diba? At ang ibig sabihin po sa Hebrews ng gain, sa Hebreo ay betsa. Betsa. Parehas. Gain, lucre, profit. Parehas lang, no? Ibig sabihin ng profit, a valuable return. Sabihin, pagka ikaw ay nag-business, bumalik, at may income, mayroong sobra. Sobra. Yung sumobra, yan yung gain. Na pag bumalik yung tubo mo, hindi ka pa kumikita. Bumalik lang ang puhunan mo eh. Pero yung may lumabis, doon sa puhunan mo, yung tawag doon ay gain. Yan, di ba? Yan yung sabihin ng gain. The excess of returns over expenditure. Di ba? Ganun eh. To be of service or advantage. Sabihin ng avail. Sabihin ng gain, nag-a-avail ka. Nakaka-avail ka dun sa mga gawa. Merong mga sale. No? Na buy one, take two. Ayan. Nakaka-avail ka dun sa mga promos. Diba? Bakit ganun eh? Yun po yung gain, no? Sabi nga, to derive benefit, to make a profit. So yun o, mga kapatid, yung mamatay ay profit. Ang mamatay ay lucre. Diba? Ang mamatay ay avail. You avail. Ikaw ay nakikinabang. Ang hirap nun, ano? Nakikinabang ka sa kamatayan mo. Correct. Sabi ng Bible, diba? To live is Christ, and to die is profit. Diba? To die is lucre. Diba? Sabi ng Psalms 116, verse 15, tingnan nyo. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Napaka-precious sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mga kapatid, Diyos na nagsabi nito. Para sa kanya, ang kamatayan ng kanyang banal ay isang magandang pangitain. Precious. Yung salitang saints, sabihin po dyan ay righteous. Matuwid. Eh tayo, takot na takot tayo mamatay. Para bagang wala kang pag-asa. Para bagang hanggang doon na lang ang buhay mo pag namatay ka, tapos na ang lahat. Hindi po ganoon. Sapagkat ang Diyos ay naghanda ng bahay. Amen? Sabi ni Kristo, I will go to the Father and prepare a place for you. Sabi ni Kristo, in my Father's house are many mansions. Eh, nakapira ka na lang sa kubo rito. Pagka tagulan, umuulan. Pagka tag-araw, maliwanag. Puro butas eh. Eh, lilipat ka sa isang lugar na kung saan ay mansyon ng iyong bahay. Hindi lang basta bahay, kundi mansyon, hindi lang basta mansyon, ikaw ang dadaan ka sa isang kalsada na lantay ng ginto, transparent gold. Eh dito, nilalakaran mo, maputik, bako-bako, lubak-lubak, at kumisan, may naliligaw pang linta, kumakapit sa paa mo. Di ba? Nadudulas ka pa kumisan. Pero sa langit, napupuntahan natin. No more
pain, no more sickness, no more death. Kaya ang kamatayan ng isang Kristiyano ay napaka-precious, mga kapatid. Yan ang sabi ng Bible. Precious means sa salitang Hebrew, yakar. Yakar. Sabihin po ng valuable, excellent, honorable. Walang kamatayan ng isang Kristiyano ay napaka-valuable, napaka may value. Ay yung kamatayan ng unbeliever, walang value yan. Yung kamatayan ng para lang siyang hayop na namatay. Buti pa nga'y hayop pag namatay, tapos na. Wala nang ulirat, wala nang pakiramdam. Sapagkat wala siyang kaluluwa, meron siyang espiritu na ang pangalan ay hininga. Spirit of breath. Pero wala siyang spirit na part ng kanyang pagiging hayop. Pero ang tao, meron siyang spirit na part ng kanyang pagiging tao. At ito ay kasama niya ng kanyang kaluluwa. So, ibig sabihin, halaga, mayroong value ang kamatayan ng isang Kristiyano. Yung sinasabi po rito, at tinutukoy dyan ng precious, yung kamatayan. Yung kamatayan. Kaya pag namatay ka, napaka-precious sa Panginoon yan. Kaya ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan. Dapat ang kamatayan ay hinaharap at giningitian. Pinapasalamatan. Sapagkat sa isang mananampalataya ni Kristo, sabi ng Diyos, ang kamatayan mo ay precious sa harap ko. Ano ba? Valuable, excellent, honorable, costly. Ang salitang costly? Mahal. No? Hindi ka cheap. Parang kamatayan ni Kristo. Paano ba namatay si Kristo? Napakamahal ng pagkamatay ni Kristo. Sapagkat ang buhay niya ang pinambayad sa atin para tayo matubos. Kaya napaka-costly ng ating buhay sa Diyos. Kaya yung ating death ay costly. Reputation. Ang isang kamatayan ng isang banal para sa Diyos ay kamatayan na mayroong reputasyon. May reputasyon ba ang magnanakaw? May reputasyon ba ang sinner? May reputasyon ba ang mga killer? Wala. Pero ang kamatayan ng isang lingkod ng Diyos ay mayroong reputasyon sa harapan ng Diyos. Kaya ang isang Kristiyano ay hindi dapat natatakot kung siya may mamamatay. Di ba? Ang mga sundalo na mamatay, ano tawag sa sundalo na mamatay sa gidigmaan? Hero. Di ba? Habang nakikipaglaban, doon siya namatay. Di ba? Death in action. Napakahalaga niyan. Lalo sa mga anak ng mga sundalong yan na namatay ang kanilang magulang na kasalukuyang pinagtatanggol ang kalayaan. Sa isang Kristiyano na kung mamamatay na habang nag-aaral ng salita ng Diyos upang i-liberate ang isang kaluluwa mula sa kamay at kuko at kapangyarihan ni Satanas at ng kamatayan. Nakapatid, ang kamatayan mo sa Diyos ay merong reputasyon. Meron sinabi si Big Blues, hindi kamatayan,
To God, death means the most intimate communion. Diba? Intimate communion pala yan, sabi ni Bruce. To God, death means rest. Mamaya, yan natin yan. To God, death means larger life. Bakit? Kasi dito hanggang 80 lang, 80 ka lang eh. Pero sa kabilang buhay, eternal. To God, death means joy. Pagkatapos ka na tapos na yung hirap mo sa lupa. To God, death means ministry to the living. Nandun ka na sa langit eh. Wala nang patay doon. Puro buhay ng tao ron. Death, ang ibig sabihin po ng death, sa Hebrew ay babet. Sa Greek ay teleutai. Teleutai. Sa Grego, babet. Sa Hebrew. Ibig sabihin lang kamatayan. Kamatayan. Sabi ng Revelation, di ba, gusto natin kayo mga kapatid, ang kamatayan ng isang Kristiyano para sa Diyos, sa harapan ng Diyos, ay napaka-costly, sabi, napaka-mahal, napaka-valuable, napaka-honorable, reputable. Meron siyang reputasyon. Tama ba? May reputasyon ang kamatayan ng isang Kristiyano. Kaya, pasalamat tayo sapagkat para sa Diyos ang kamatayan natin ay napakaganda. So, siguro sa pananaw ng ibang tao, ano ba naman ang kinamatay ni Pastor? Walang nangyari sa buhay. Ganun na, namatay. Pero, ang hindi nila nakita, ano ba ang ginawa ng pastor ngayon nung siya nabubuhay? Diba? Nag-visitation, nag-soul-winning, nag-film showing, nag-Bible study. Diba? Dami niyang ginawa. Tapos yung kanyang kayamanan ay hindi niya sinolo lang. Tinutulungan niya ang mga nangangailangan, mahihirap. Nagpapakain siya kahit simpleng pagkain lang. Meron bang mayayamang gumagawa? Madala, kung meron man. At kaya niya ginagawa kasi mayaman siya. Pero yung pastor na mahirap na, pero ginagawa pa rin niya yun. Bakit? Sapagkat para sa kanya, to live is Christ, and to die is gain. Amen? Hindi naman tayo forever dito sa lupa eh. Pero darating ang panahon, hindi pa rin forever, pero 1,000 years. Hindi ka mamamatay. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka mapapagod. Hindi ka tatanda. Pwede kang hindi kumain. Hindi ka magugutom. Anytime, any moment, na gusto mong pumunta sa isang lugar, hindi mo kailangan sumakay sa isang sasakyan. Kapag sabi ng Bible, we shall be like an angel. Di ba? Pangalawa, hindi lamang po precious. Ang kamatayan ay hindi lamang precious in the sight of God. Ang kamatayan po ay isang pagpapahinga. Yan. Revelation. Tingnan mo. Revelation 14:13, and I heard a voice from heaven, saying unto me, Right, blessed are the dead, which die in the Lord, from henceforth. Blessed. Blessed are the dead, which die in the Lord. Kanino kayo, kung kayo mamamatay ngayon, anong dahilan ng naging kamatayan niyo? Marami. Ang dahilan ng kamatayan nila dahil nagnakaw, binaril, patay. Ang iba naman, namidnap. Nung makita siya, binaril, patay.
Ang dami, di ba? Ang daming kinamamatay ng tao, pero hindi sa mabuting kamatayan. Pero ang isang Kristiyanong namatay sa Panginoon, sabi ng Bible, blessed. Blessed. You know? Ang sabi nito, yes, saith the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them. Pangalawa po, ang kamatayan ng isang Kristiyano ay upang siya ay mamahinga na. Rest from labor. Diba? Pagka pala isalita mong labor, ibig sabihin mo nun ay pagpapagal. Pagpapagal. Ibig sabihin, ang trabaho mo may resultang paano na to? Ang mga kababaihan, pag nanganganak, labor. Ang doktor, work. Sino mas maganda? Yung nagle-labor o yung nag-work? Yung nagle-labor, nagpo-produce ng panibagong kauri. Sila yung producer. Sabihin, ang taong to ay soul winner. Nagpo-produce siya eh. Christian siya na soul winner na nagpo-produce ng kauri niya na Kristiyano din. Ang bunga ng puno ay puno. Ano yung bunga ginakain natin? Excess, yung tawag dyan. Ang sabi ng science, ang bunga na kinakain ninyo ay excess yan. Excess ng mga pagkain nakuha niya sa sunlight, di ba? At saka sa mga nutrients na nakukuha niya sa tubig at sa lupa. At nagkakaroon siya ng pagkain. Ang tawag po dyan ay excess. At yung buto, binhit. At pag tinanim mo yung buto, yun po yung another tree. Yun po ang bunga, yung puno. Ang tawag doon sa kinakain ninyo, excess. Bagamat tinawag pa rin ng Bible yan ng fruit. Sapagkat may puno na yun na rin may bunga na yun na rin ang nagiging puno. Halimbawa, yung buko. Kaya yung buko ay, ang tawag sa kanya ay nut. Kaya ng coconut, di ba? Pangalawa, ang buko ay tinatawag na fruit. Diba? Parehas lang yun. Nut, fruit. Pangatlo, ang tawag sa buko ay seed. Ano tama? Sa tatlo. Sinabi ko na eh, tatlo. Diba? Ang buko ay tinatawag na seed. Ang buko ay tinatawag na nut. Ang buko ay tinatawag na fruit. So, kahit ano yung tawag mo dyan, pare-parehas lang. Kaya nakatangian ng buko. Pero iba hindi, di ba? Tulad ng apple. Pag tinanim mo ba yung apple yung tutubo na. Hindi, ang tutubo doon, yung buto. Yung buto yun yung kamantala yung buko, yun na yung kanyang pinaka-seed. Yun na rin yung seed niya. Yun yung seed, yun yung fruit, yun yung nut. Ganun po yung buko, no? So sabi rito, rest means anapaw, repose. Yan, diba? To lay at rest. Diba? To lay at rest. Ibig sabihin po ng rest ay para magpahinga. Para mamahinga na. To lie at rest. Pero yung to lie dead, yan, pwede yan, to lie dead. To remain still, manatili ka lang. To take a rest. No? Ibig sabihin po, kapag kayo'y namamahinga na, dahil kayo ay tapos ng mag-labor. Sabihin nyo na nagle-labor, you produce, your own time. Dahil nagpuproduce ka ng katulad ng sarili mo. So, ang mga soul winner, yan po ang mga laborer ng Panginoon. Sila po yung humahayo, nangangaral, nagtuturo, nagsishare ng gospel. At isang araw,
Sabi ng Bible, whether you like it or not, mamapahinga ka. Mamapahinga ka. At ang sabi ng Bible, blessed. Amen? Blessed. Yung salitang rest, state of resting after exertion or strain. Pagod ka, siyempre, di ba? Yan. At meron din pong eternal or heavenly rest. Yan po yung talagang yung sumalangit na nga natawag. Yung salitang anapao, sabihin po nun ay sabihin to lay at rest, refresh, or take ease, to restore strength and animation. Animation too. O sabihin, revive. Pagka pala nagpapahinga ka, nare-revive ka. Ha? Nare-revive ka. Pero, pagka wala ka namang ginagawa, at nagpahinga ka, hindi ka nagre-revive. Wala ka namang ginagawa eh. Ano nire-revive mo? Wala ka namang, hindi ka naman napagod. Ang nagpapahinga, yung napagod. Para ma-revive. Pero yung walang ginagawa, okay, puro ka na pahinga. Pastor, napagod ako eh. Ano ginagawa mo? Nakahiga. Ay, ala kang ginagawa. Nakahiga ka lang pala eh. Pastor, napagod ako eh. Ano ginagawa mo? Nakaupo. Hindi ka na mapagod. At ang totoo niya, sa pag-aaral, kapag wala kang ginagawa, hindi na challenge ang muscle mo, kaya araw-araw humihina ka. Hindi ka lumalakas, humihina ka. Sapagkat, hindi ka naman napagod. Hindi ka nag-exert ng effort. Hindi na challenge ang muscle mo. Kaya pag nagpahinga ka, malakas ka kahapon, ngayon mas mahina ka. Pero kung gusto mo lumakas, para yung rest ay makatulong sa'yo, magpagod ka. Mag-exercise ka. Magtrabaho ka na mabibigat. Di ba? Hindi lang to revive, renovate. Nare-renovate ka pa. Kapag ka pala ikaw ay nagpapahinga, naka-rest, di ba yung bahay, pag marami ng sira, ano ginagawa? Ginigiba? Hindi, nire-renovate. Di ba? Yung mga sira, pinapalitan at nilalagyan ng mga bagong materyales. Renovation. Di ba? Kaya, kailangan natin magpahinga. Ang Panginoon nga, nagpahinga eh. Pero ibig sabihin po ng Panginoon, ang kamatayan sa isang Kristiyano ay pakinabang sapagkat ito ay siya ay makapagpapahinga na. Ibig sabihin, hindi na siya muling kikilos. Patay na nga eh, hindi na nga kikilos. Pero sa Panginoon, ang sabi ni Daniel, ang mga patay ay natutulog sa alabok. Diba? Sleep in the dust. Kaya, nagpapahinga na siya. In all his labor, sabi ng Bible, a state of resting after, di naman. To restore or maintain by renewing supply. Ibig sabihin na po dito ay replenish. Replenish. Sabi ng Diyos, di ba? Replenish the earth, punutin ninyo. Ibig sabihin, pinupuno mo ang sarili mo ng enerhiya dahil sa iyong pagpapahinga. Stimulate. Na-stimulate ulit. Kaya kapag tayo po ay nagpapahinga, ay namatay na, saan na tayo? Nasa langit. Diba? Nasa langit na tayo. Nire-revive na tayo ng Panginoon. Nire-renovate na tayo ng Panginoon. Nire-replenish na tayo ng Panginoon. Ini-stimulate na tayo ng Panginoon doon sa langit para pagbaba natin sa lupa, sa Millennium Kingdom. Mga kapatid, di ba? Pagbaba mo sa lupa sa Millennium Kingdom,
Sabi rito, to update or renew. Kaya pakinabang sa isang Kristyano ang magpahinga na rin. Kung talagang panahon na para siya i-update muli ng Panginoon, para siya i-renew ng Panginoon, para sa kanyang pagbabalik, nakasama ni Kristo sa 1,000 years, ay makikita mo siya. Di ba? Bakit? Inayos na siya ng Panginoon sa langit eh. Para pagbalik niya sa lupa, makikita siya ng mga tao. Siya na ba yun? Makikilala pa rin po kayo. Hindi po porque nag-glorified body na tayo, nagbabago na yung mukha natin. Hindi po kayo nagiging, hindi kayo nagiging yun na nga. Meron isang tao sino gusto mo maging kamukha? Gusto ko sana maging kamukha ni Alfie Anigo. Minsan naman, di ba gusto mo maging kamukha? Sa isang Montano. Di ba, Meron pa. Sino gusto maging kamukha? Aga muna. Ganon. Paano? Lahat pala gusto. Kamukha ni Aga Mulak. Di pagdating sa langit. Aga Mulak tayo lahat. Pagdating sa lupa, sabi ng mga tao, uy, sino ba dyan ang original? Hindi ka na kilala. Sino ba dyan original? Ako si ganito. Bakit? Aga Mulak ang mukha mo. Ganun ba? Hindi na ikaw yun. Aga Mulak na yung mukha mo doon mga nagparitoke, yung pamo, nagpatapos, pagdating mo sa langit, pamo ka pa rin. Bakit? Peke yung patamos mo inopera lang di ba? Yung original mo, pamo ka. Pero matapos sa ilong mo, pagdating mo sa langit, matapos pa rin ilong mo. Paano yung maitim? Pagdating sa langit, maitim pa rin. Hindi. Ang kulay mo, maganda. Bagamat maitim, pero yung kaitiman niya, magandang tingnan. Hindi ka tulad yung itim na mukha kang sunog sa araw lang. Okay, sabi rito, blessed! Amen! Mapalad ang mga namatay sapagkat sila ay magpapahinga na. Isabihin po, Makarios. Supremely blessed. Yan po isabihin ng Makarios. Supremely blessed or fortunate. Bringing some good things not foreseen as certain. Di ba? Yung mga hindi nakikita sa'yo, lalabas na. Yung mga hindi nila na-appreciate na sa'yo. Receiving some unexpected good. Sabi ng blessed. Di ba? Meron kang tatanggapin na hindi mo inaasahan. Sabi po ng blessed ay well off, being in good condition or favorable circumstances, well provided, having no lack. Well off. Hindi ka na nangangailangan. Pagpatay na tayo, nagbabahinga na tayo, hindi na tayo nangangailangan pa. Sapagkat tayo ay nasa piling ng Diyos, kumpletong-kumpleto na. Dito sa lupa, ang daming pangailangan. Diba? At meron ka pang mga karamdaman na tinitiis. Pero sa langit, sa piling ng Diyos, kaya po ang kamatayan ng isang Kristiyano ay gain. Sapagkat ito ay napaka valuable sa Panginoon, napaka honorable sa Panginoon, excellent sa panangin ng Panginoon, at para makapagpahinga ka na rin. Kaya po, ang kapahingahan through death is a blessed rest. Blessed rest. Iba, RIP lang Rest in peace lang Pero ikaw, blessed rest. Pinagpalang pamamahinga. Diba? Napakaganda, no? Being in easy or affluent circumstance, well-to-do. Sabi nga, well-to-do. Suggesting prosperity. Sabi nito, sino yun?
yung mga namatay kay Kristo. Which died in the Lord. At sabi nga, sa 1 Thessalonians chapter 4, bubuhayin ang mga namatay kay Kristo sa pagdating ng rapture. Eh, napaka-privilege natin. Napaka-privilege sa isang Kristyano na dumanas ng kamatay. Sabi nga ni Pablo, sabi niya, upang aking ma-experience, maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Di ba? Gusto ni Pablo na maranasan ang muling pagkabuhay, katulad ng naranasan ng Panginoong Jesucristo. Ha? Kaya, sabi niya, but if I live in the flesh, tingnan niyo po, Philippians 1:22, that is the fruit of my labor, yet I shall choose, I want not. Ang gusto nga ni Pablo, pumunta na sa langit. Pero hindi pa pwede. Bakit? Kailangan niya pa ako eh. Si Pablo gusto na magpahinga. Pero sabi ni Pablo, hindi pa kasi pwede. Kasi, marami pa kayo. Kailangan niyo pa ako. Kung di niyo sana ako kailangan na, kailangan pa. Uuwi na ako sa langit. Sapagkat, nais niyang maranasan ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. No? He wants to experience the resurrection from the dead. Kaya at least si Pablo, no? Matapang siya. Eh tayo, gusto ba natin, katulad si Propeta Elijah, tingnan niyo po. 1 King 19:4, but he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under a juniper tree, and he requested for himself that he might die, and said, it is enough. Now, O Lord, take my life, for I am not better than my father. Ang sabi nila, na-depress daw si Elijah. Hindi po, natakot daw si Elijah. Hindi po. Hindi po natakot si Elijah dyan, hindi siya na-depress. Kung siya, ang gusto niya lang, kung siya ay mamamatay, mamatay siya sa kamay ng Diyos, hindi sa kamay ni Jezebel. Kapag para kay Elijah, ang mamatay sa kamay ng kaaway ay isang malaking disgrasya. Pero ang mamatay sa kamay ng Diyos ay isang pagpapala. Di ba? Kaya sabi niya, kunin mo na yung buhay ko. Dito yan eh, nung panahon ng gera, pagka ang hari ay natamaan at nakatakas, sabihin niyo sa kanyang kasama, patayin mo ko. Bakit? Para hindi nila sabihin na pinapatay ng kaaway ko. Yung isa sa mga anak ni Joshua, anak niya sa labas, sa babaeng bayaran, sa harlot, pinatay yung 70 anak ni 70 sons ni Joshua. Pero minatira isa. At yung isa na yun, na anak ni Joshua sa isang patutot, ay nung tapos niyang patayin ang 70 anak ni Joshua, ay bumaling naman siya doon sa lahi ng kanyang magulang na babae, at pinagpapatay din niya yung mga kapagatin ng ganti ng Diyos eh. Pero nung itong anak ni Joshua na to sa patutot, ay nilulusog niya ang bayan, binagsakan po siya ng gilingan sa ulo at nabali ang kanyang liig. At ang sabi niya sa kanyang kasamahan, patayin mo ako para hindi sabihin ang pumatay sa akin ay isang babae.
Sapagkat para sa kanila, pag namatay sila na sa kamay ng kaaway, ay isang kahihiyan. Pero kung sila'y mamamatay sa kamay ng kapwa nila, Israelita, ay isang malaking, ay isang karangalan. Kaya nung mamamatay na si Saul, sabi niya sa kanyang kasamahan, kunin mo ang espada mo, patayin mo ko. Pinatay po siya. Pero tinamaan siya ng palaso. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po natatakot si Elijah sa kamatayan. Bakit? Sabi nga niya, Panginoon, patayin mo na ako. Natatakot ba siya? Sabi na nga niya sa Panginoon, patayin na siya. Ang gusto lang ni Elijah, kung siya'y mamamatay, hindi sa kamay ng isang kaaway at babae pa. Diba? Kung siya'y mamamatay, mamamatay siya sa kamay ng Diyos. Napakaganda, no? Dapat kung mamamatay tayo, nandun tayo sa presensya ng Diyos. Itong mga martyrs, tingnan niyo po. Sa Acts 20:22, and when the blood of the martyrs Stephen was shed, I also was standing by and consenting unto his death and kept the raiment of them that slew him. Mga kapatid, kung pag-aaralan niya, itong si Stephen, doon siya binabalibag ng bato. Ang may kasalanan dyan ay si Pablo, na noon ang pangalan po niya ay Saulo. At habang binabalibag ng bato si Stephen, siya po'y nakatingin sa langit ng mga nalangin. Sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Huwag mong ibilang sa kanilang nakasalanan ang kanilang ginagawa. At nakita ni Stephen ang Panginoong Jesus nakatayo sa kanang bahagi ng Ama. At siya'y namatay. Kaya kung nakita niya Diyos, mamatay kayo. Natakot ba si Stephen na siya'y patayin? Hindi po. Bagamat pinatay siya ng mga galit sa Panginoong Jesucristo. Pero habang siya'y pinapatay, nakita niya ang Panginoong Jesus nakatayo at nakatingin sa kanya. Standing ovation. Si Kristo mismo ay tumayo para parangalan ang kamatayan ni Stephen. At upang i-welcome si Stephen, thou good, wise, and faithful servant. Napakasarap pong mapakinggan, mga kapatid, na kahit tayo mamatay ng kamatayan ng isang martir, pero makikita natin ang Panginoon, sinasalubong tayo, nakatayo, sa harap, sa kanang bahagi ng Ama, at pini-welcome tayo sa kanyang kaharian upang magpahinga. Di ba? Revelation 2:13, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you, where Satan dwelleth. Grabe, ano? Itong si Antipas, kung saan si Satanas ay nandun. Diba? Kung saan si Satanas ay nandun ang kanyang luklukan, nandun ang kanyang tahanan, si Antipas ay namatay ng isang martir. Martyr's death. Sabi nga. Pero maraming Krisyano, nagutom lang. Ako, mamatay pa ako sa gutom dyan. Ayoko maging martir. Kayo na lang. Gutom lang yan. Samantalang, ang mga lingkod ng Diyos na to, sa kanila, ang kamatayan ay isang pakinabang. Dahil alam nila, sa paningin ng Diyos, napaka-taas ng kanilang ginawang sacrifices. Pero sabi ng Bible, bakit tayo natatakot sa kamatayan? Tingnan niyo po.
1 John 4:18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Bakit po natatakot ang tao? Kasi, kaya siya natatakot dahil hindi masakda ang pagmamahal niya sa Diyos. Kaya nga, sabi nga pagka daw isang tao nagmamahal, harangan mo man ang kanyo, tutuloy. Harangan mo man ang kanyo, tutuloy. Bakit naman kasabihan? Pag mahal ng isang tao, kahit harangan mo siya ng kanyo, tutuloy. Ganun din. Ang isang tao nagmamahal ng perfecto sa Panginoon, kahit sabihin mong mamamatay ka sa lugar na yan, tutuloy yan. Bakit po? Sapagkat hindi siya natatakot sa kamatayan. Okay? At ang panghuli, hindi lamang po napaka-precious, kaya ito po yung isang gain, great gain, kundi hindi lamang po ito isang para makapagpahinga na sa ating paglilabor. Pangatlo, upang makita natin ang Diyos na mukha. Nikat na yan, di ba? Face to face. Tingnan niyo po yung Matthew 5:8. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sino daw po ang makakakita sa Diyos ng face to face? Yung mga may dalisay na puso. Sabi po ng John 19:26 and 27, and though after my skin worms, o Job 19:26 to 27, and though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh I shall see God. Kita niyo? Bagamat ako ang katawan ito ay wasakin ng mga uod, pero ang katawan ito ay makikita ng Diyos. Yung katawan niya. So, naniniwala si Job na yung katawan niya mabubuhay na mabuhay at makikita ng katawan niya ang Diyos. Amen? Naniniwala siya sa resurrection of the dead. Ni si Job. Verse 27, whom I shall see for myself, and mine eyes shall behold, and not another, though my reins be consumed within me. Bagaman ang aking mga lamang loob ay matunaw na lahat, makikita ko pa rin ang Diyos ng sarili kong mata at hindi ng mata ng iba. Ibig sabihin, hindi siya nagpa-transplant ng mata. Mata niya pa rin yun. Kasi hindi ko alam kung tinubuhan ba siya ng bukol sa mata eh. Pero sabi niya, yung matang ito mismo, baka makikita ang Diyos. Hindi mata ng iba. Ngayon, gusto ng transplant niya, di ba? Nabulag ka. Kapalit. Bali ba na yung pinanganak ng bulag? Pero normally, yung mga pinanganak ng bulag, hindi na yung nagagawa para makakita. Pero yung mga nabulag, pwede pong palitan ng kanilang mata. Pero sabi ni Job, yung mata nito, makikita ko ang Diyos. Bakit? Napakapalad natin. Isang napakalaking pakinabang. Haharapin mo ang iyong panlilikha. Haharapin mo ang iyong tagapagligtas. Makikita mo siya face to face, eye to eye. Di ba? Sabi nga, eyeball to eyeball. Pero maraming tao, hindi nila makikita ang Diyos. Bakit po? Sapagkat sila ay tinatapon at itatapon ng Diyos sa impyerno. Sabi po ng Hebrews 2:9, but we see Jesus, who was made little lower than the angel, for the suffering of death. Diba? Crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. Mga kapatid, si Kristo namatay. Pero siya'y koronahan ng honor
and glory. Makikita natin si Kristo. Makikita natin ang Ama. Makikita natin si Kristo. Siyempre, makikita natin ang Holy Spirit. Nakita natin yung Ama. Ang Ama Spirit, si Kristo may laman. Kung nakita mo yung Spirit, na Ama, makikita mo rin yung Holy Spirit. Bagamat sila parehas na Spirit. Di ba? Acts 7:55-56. But he, being full of the Holy Ghost, looked up steadfast in heaven. Yung 67 po yan. And saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God, and said, Behold, I see the heavens open, and the Son of Man standing on the right hand of God. Ito yung kanina, mga kapatid. Nakita ni Stephen, si Kristo na nakatayo sa kanang bahagi ng Ama. Habang siya po ay binabato ng mga tao. Ang pasimuno po rito ay si Apostol Pablo. Noong panahon na yun, ay siya po ay si Saulo of Tarsus. So, ang kamatayan po ba isang kalubihan? Hindi po. Ang kamatayan ay isang napakaganda at napakalaking pakinabang ng isang Kristiyano na nagle-labor sa Panginoon. Pero kung hindi ka nagle-labor, hindi mo ma-appreciate ang blessing na namatay sa Panginoon. Di ba? So, huwag niyong katakutan. Pastor, may sakit ako. Baka abutan ako ng kamatayan sa church. Mga kapatid, ayaw niyo ba? Saan di ba gusto abutan ng kamatayan? Sa lindol? Sa baha? Sa sunod? O sa simbahan? Na habang sumasamba ka sa Panginoon, namatay ka doon. Ewan ko sa inyo, di baling ako'y namatay sa simbahan, naglilingkod sa Diyos, o nagbibisitation, soul winning, o nagbabible study, mas gusto ko kaysa ako ay namatay habang natutulog dahil ako ay nagpapahinga lang. Nasunog ang bahay, o kaya lumindol na daganan, o kaya namamasyal lang si pastor, papasyal, nabangga sa sakyan, patay. Pero, kung bibilang natin ang kamatayan ay isang great gift, mga kapatid, ito ay magbibigay sa atin ng great joy. Amen? It is a great joy to die in the Lord. Tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po. Nakita po namin, Panginoon, ang sinasabi ng Apostol Pablo, to die is gain. Hindi pala isang malungkot. Hindi pala isang sumpa. Hindi pala isang walang kabuluhan ang mamatay sa Panginoon. Bagamat mas kailangan namin mabuhay kay Kristo. Pero kung kami mamamatay sa Panginoon, kami ay magiging pinagpala. Makikita ka namin naman ng face to face. Makakatanggap kami ng kapahingahan. Panginoon, mangusap po kayo sa aming kalagitnaan. Bago pa magbukas mga kapatid, this is the message. Natatakot ka bang mamatay? Kaya hindi mo makuha maglingkod ng wholehearted sa Panginoon dahil natatakot ka baka mamatay ka sa gutom, natatakot ka baka mamatay kang pulubi, natatakot ka baka mamatay kang hindi mo naabot ang iyong mga pangarap, natatakot ka na baka mamatay ka na wala man lang pakipaglamay sa iyo, wala man lang pakipaglibig sa iyo. Kapatid, maraming Kristiyano hindi na nailibig. Hindi lamang sila namatay
sila'y pinatay. Pero ang sabi ng Bible sa Revelation 14:13, mapalad ang mga namatay sa Panginoon. Blessed are they which die in the Lord. So are you willing? Kung willing kang mabuhay kay Kristo, if you are willing to live Christ live in you, you must also be willing to die in the Lord. Pero yung mamatay ka sa Panginoon after na magawa mo ang iyong tungkulin. Hindi ba payagan ng Panginoon na mamatay ka na hindi mo nagpapos sa iyong tungkulin? Oo. Basta sabihin mo lang, Panginoon, I want to finish my works. I will do every commandment you gave me. Gagawin ko, tatapusin ko. Katulad ni John the Beloved. Sabi ng Diyos, John, hindi ka pa mamamatay. Hindi pa ako tapos sa iyo. Meron ka pang isusulat. Meron ka pang gagawin. May ipapakita pa ako sa iyo. Ako din, si John lang ang namatay ng natural death. Lahat ng disciples, especially the apostles, sila'y pinatay. They were martyred by the enemies of Christ. Pero sabi ng Diyos, their death is precious. Their death is a blessed death. Joyful death. Precious death. Excellent death. Kaya, kung natatakot kang mamatay, sabi mo, Panginoon, handa na akong mamatay para sa iyo. Handa na akong mamatay kung sakali man matatapos ko na ang aking trabaho. To take rest. A blessed rest. Pero ngayon, hanggang hindi mo pa natatapos ang trabaho mo sa Panginoon, don't die. Let Christ live in you. Like what Paul said, for to me to live is Christ. So, hayaan mo muna na malapit mo ang iyong family sa Panginoon. Malapit mo ang iyong mga kaibigan sa Panginoon. Malapit mo ang iyong mga kakilala sa Panginoon. Especially din yung iyong mga kapitbahay. Mailapit mo sa Panginoon. Magkanda ka ng Bible study. Magbigay ka ng tracts. Kausapin mo sila. Solvit mo sila. Kaibiganin mo sila. Tulungan mo sila. Kapag nakita nila nakakaiba ka, pwede silang maniwala sa sinasabi mo. Kahit tumayo tayo ng langit. Kung gusto mo lumapit sa harap, just come forward. Sabi, Panginoon, magiging handa ako. Anytime na dumating ang kamatayan, ihahanda mo ang sarili ko sa magitan ng aking labor. I will labor for you. At sa aking, hanggang sa ako'y kunin ng kamatayan, ako'y magle-labor para sa iyo. Meron ba sa atin na handang mag-labor hanggang kamatayan? At handang mamatay habang nagle-labor sa Panginoon? Hindi po madali ang labor, pero dapat para hindi walang kabuluhan sa iyo, lagyan mo ng pag-ibig. Sabi ni Pablo, labor of love. Labor of love. Lagyan niyo ng pag-ibig. At pag sinamahan mo ng pag-ibig ang iyong pagpapagal, tiyak, kapakinabangan, maging ang kamatayan. So tayo na lang, mga kapatid, let's come forward. Wala bang gusto sa inyo? Kung mamamatay, ay mamamatay sa Panginoon. Tama lang na mabuhay kayo sa Panginoon.
Pero, ihanda naman natin ang ating sarili na pagkatapos na ang ating gawain, ay mamamatay na tayo. Magpapahinga na tayo. Makikita na natin ang Diyos. At ang kamatayan na yan, very important, precious in the sight of the Lord. Huwag nyo iniintindi mga tao. So, baka mamatay ako ng mahirap ako nagsabi ng mga tao. Huwag nyo iniintindi yun. Ang intindihin mo, masisiyahan ba ang Panginoon kung sakaling magpapahinga ka na? So, dapat ang bigyan mo ng kasiyahan ay ang Panginoon, hindi ang tao. Sapagkat ang tao ay walang kasiyahan. Pero ang Panginoon ay meron. Basta makita ng Panginoon, yung labor in the Word. Labor of love. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo. Salamat sa mensahe. Bagamat ito ay kamatayan. Pero ang kamatayan, Panginoon, ay dapat namin harapin. Na mayroong ngiti, na mayroong pananampalataya sa iyo. Na nandoon, Panginoon, ang pag-asa namin na ang kamatayan ay magiging pakinabang para sa aming mga anak nila. Ama, i-bless niyo po ang bawat isa na nandito ngayon. At bless niyo rin po ang aming offering. Palaan niyo po ito na maging pagpapala sa bawat isa. Maraming sa dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Give thanks